Bahagi akong tumikim saka tumawa ng mahina para mawala ang awkward na hangin na nabuo sa pagitan namin. Mahinang ipinilig ni Ivan ang ulo saka tumawa na rin ng mahina saka umiling. Sige, good night. Sabi ko pa. Good night. Napaawang ang labi ko sa gulat nang bigla siyang lumapit sa akin para bigyan ako ng isang halik sa pisngi. Nalaki ang mga mata ko pero bago pa ako makapag-react, tuluyan na siya lumabas ng kwarto. Dahan-dahan kong hinawakan ng parte ng pisngi ko na hinalikan niya. It was just a friendly kiss, right? Wala akong naramdamang iba sa ginawa ni Ivan kundi ilang at hiya. We were friends but he's a guy. Hindi ako sanay na ganoon pero dahil kaibigan ko siya, okay lang. Mabilis din na nawala sa isip ko anong nangyari. Ilang minuto pa akong nanatili sa kwarto ni Thea at nang masigurado ko na mahimbing na ang tulog niya, doon lang ako pumunta sa sarili kong kwarto. Nang makarating ako sa kwarto ko, maingat ako na umupo sa kama sa kabahagyan tumingala sa siling ng kwarto. I swallowed hard while doing that. Palaging bumabagabag sa isip ko ang mga plano na hindi ko rin matuloy. I was busy thinking about some plans so I could already let my daughter know his father. Pero isa sa maraming plano na nabuo sa isip ko ay walang natuloy. Nakatulog ako sa pag-iisip ng mga bagay na iyon at nang magising ako, nakita ko sa Thea sa tabi ko. Hi baby. Post na bati ko sa kanya kaya marahan siyang sumimangot pero ngumiti na rin kalaunan. Mommy, do I look like my dad? Bahagi ako napakurap sa tanong na iyon. She looks serious right now na parang nakalimutan ko nga na 5 taong gulang lang siya. Napalunok ako sa kadahan-dahan na umupo sa kama kaya napaupo din siya habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Her eyes, nose, lips, brows, lashes and hair are all from Alden. They look the same. She's the girly and younger version of Alden. Para silang pinagbiyak na bunga. They mirrored each other's expressions at alam kong pati ugali naman ni Thea sa ama. That is what I prayed before. You look like him so much. Bulong ko kaya bahagyang kumislap ang mga mata ni Thea na parang bigla siyang na-excite sa nalaman. Is he tall, like Ivan? I gently licked my lips. Alden is taller than Ivan. I am sure of that. He is taller, baby. Marahan siyang umiti saka tumingala na parang nai-imagine niya ang itsura ng ama sa isip niya. Bahagyang tumibok sa masakit na paraan ng puso ko dahil sa ipinapakitang ekspresyon ng anak ko. She's obviously wanting to have a father, to embrace him like what other child could do, at hindi ko magawang ibigay iyon sa kanya ngayon. What's his name, Mom? Bahagyang lumamlam ang mga mata ko sa kamarahan na niyakap si Thea kasi ako ang mas lalong nasasaktan para sa kanya. His name is Alden. Your father is Alden and he is an amazing man. Soon, you'll meet him and he will hug you so tight, baby. I love him so much. Bulong ni Thea sa medyo paos na boses kaya namasa ang mga mata ko dahil sa halo-halong emosyon. Do you wanna go out? Sinubukan ko pasiglahin ang boses ko kaya kuryosong napatingin sa Thea sa akin. Sa ilang linggo namin dito sa Pilipinas, hindi pa siya nakakalabas nitong mensyon at ngayon alam kong nagulat siya at excited siya dahil sa wakas lalabas na kami. I want my daughter to appreciate this country at kung makita man namin sa Alden ngayon na siyang iniiwasan ko ay hindi ako nababahala. Sure. Napangiti ako at sabay kaming umalis sa kama. Pagkatapos kumain ng agahan, nagsabi kami kay Mom and Dad na mamamasyal. Ayaw pong pumayag ni Dad noong una pero kinulit siya ni Thea kaya pumayag na din. I know that my dad doesn't want Thea to meet Alden. He wants to hide my daughter from his father till lifetime if possible. Pero hindi pwede iyon. Gracias, abuelo. Tuwang-tuwang anak ko habang nasa kotse na kami. Hindi siya mapigilan sa pagsulyap sa labas pero napapanguwi na lang siya dahil sa traffic. Where do you wanna go? Mall? Inasenteng sabi niya kaya marahan akong tumango. Mall, then. Mom, I wanna go to a theme park but it's really hot. So mall is fine for now. But can we go to a theme park soon? Kumikislap ang mga mata niya nang tanungin niya iyon. Let's see, baby. Yes.
Higit 1 oras ang naging biyahe bago kami makarating ng mall kaya kita ko na ang pagkatamad sa itsura ng anak ko. Bahagya na niyang kinakagat ang kwelyo ng damit na parang kanina pa siya bored na bored. Nang tumigil kami, bigla siyang lumingon sa akin habang nakabusangot. I hate traffic, mommy. Smid na sabi niya kaya tinawanan ko na lang siya bago ako unang bumaba para alalayan siya. Kaagad na inilibot ni Thea ang tingin dito sa parking lot habang hawak ang kamay ko. She's wearing her pink jumpsuit and her white Jordan sneakers. The curiosity in her eyes won't vanish, but she never uttered a single word for it. Where to? Tanong ko na makapasok kami sa mall kaya tahimik na itinuro ni Thea ang isang fast food na marami ang kumakain. It's Jollibee. What is that? Mahinang tanong niya habang nakatitig sa mga bata na nagtatawanan habang kumakagat sa malaking fried chicken. That isn't healthy, but I want to try. Giik niya habang napahinga na lang ako ng malalim bago tumango. Maigpit ang hawak ko sa kamay niya habang naglalakad kami papunta sa Jollibee. Hindi naman siya natigil sa paglingalinga sa paligid na parang gusto niyang pasadahan ng tingin ang lahat. Baby? Tawag ko sa pansin niya nang tuluyan kaming makalapit sa counter. Marahan ko siyang binuhat para makita niya ang choices. That, Mom. Sabi niya sabay turo sa isang bucket ng Chicken Joy kaya nag-order na ako ng para sa kanya. Are you sure? You want to eat that? Tanong ko nang makahanap kami ng upuan. I just want a taste. Plain na sabi niya kaya tumawa na lang ako dahil tingin siya ng tingin sa paligid na parang weird ang mga nandito para sa kanya. Stop staring at them like that. Saway ko dahil nakataas na ang kilay niya. Mahina niyang itinuro ang nasa tabi lang naman na table. Nang tingnan ko iyon, nakita ko ang 5 bata kasama ang nanay yata nila na nakamasid lang. The 5 kids are eating their Chicken Joy. Yung halos wala nang natira pero patuloy pa rin sila sa pagkagat kaya nakaramdam ako ng awa. I saw the price and it's cheap. Are they that hungry? Napatikim ako nang dumating ang order namin na ipinasuyo ko na ihatid na lang kanina. Keep quiet, Thea. Sabi ko pero umirap lang siya sabay tingin ulit sa mga bata na ganoon pa rin ang ayos. Binigyan ko siya ng isang Chicken Joy dahil nag-order na rin ako ng burger steak kanina para may rice siya. Tiningnan ko siya habang tinitikman niya ito at napangiti na lang ako nang makita na napapatango siya. It tastes like the usual fried chicken, Mom. Nothing special. Natawa ako sa sinabi niya. Hindi na rin niya ipinagpatuloy ang pagkain at nag-aya ng umalis kaya natatawa akong tumayo at pinatayo na din siya. Ibinigay ko sa kanya ang natirang Chicken Joy at saka itinuro ang table na katabi namin. Nagsalubong ang kilay niya pero nagtungo pa rin siya doon saka inilagay ang isang bucket sa table na iyon. Patapos niyang mailapag, mabilis siyang bumalik sa akin saka hinila na ako paalis. Natatawa na lang ako na nagpahila sa akin niya. Very good. Tumatawang sabi ko pero sumimangot lang siya lalo. Mas lalo niya akong hinila papunta sa kids' place. Kaya natatawa na lang ako habang hinahayaan niyang gawin iyon. Amber! Pareho kaming napatigil ng anak ko sa kasabay na nilingon ang tumawag sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang may makita na isang pamilyar na mukha. Kumakabog ang puso ko nang mabilis dahil sa kaba. Saka napahigpit din ang hawak ko sa kamay ni Thea. I remember him to be Alden's friend. Nakilala ko siya noong dinala ako ni Alden sa isang yate na may party. He is Dave, if I am not mistaken. Napalunok ako dahil nang makalapit siya, kaagad na huminto ang mga mata niya kay Thea. Who are you? Tanong ng anak ko gamit ang maarte niyang boses kaya kita ko ang gulat sa mukha ni Dave. Habang pabalik-balik sa amin dalawa ang tingin niya. Alden's, Dave. Nanginginig na tawag ko sa kanya pero nanatili lang kay Thea ang tingin niya. Marahan kong inilagay sa likuran ko sa Thea para itago kaya natuon sa akin ang mga mata ni Dave na mas lalong nagbigay ng kaba sa akin. Nalalaki ang mga mata niya habang nakaawang ang labi. He already concluded something. She is Alden's daughter, he said. So my eyes watered. Please, no. Don't tell him. Maawa ka. I pleaded but the shock expression on his face is still the same.
Hindi niya alam? Sabi niya pa kaya napalunok ako. Please, I will tell him soon. Huwag mo na ngayon, Dave. Please? Nagmamakaawang sabi ko bago humakbang palapit sa kanya kaya bagya siyang natigilan. Mommy, let's go. Please. Please. Paulit-ulit na pagmamakaawa ko hanggang sa dahan-dahan siyang tumango habang nakatitig pa rin sa mukha ko. Mommy, come on. Nagpadala na ako sa hila ni Thea habang naiwan ang mga mata ko kay Dave na tulala lang sa nalaman. He is Alden's friend. Sign na ba ito para ipaalam ko kay Alden? Dahil ayokong malaman niya pa sa iba. I want to tell him. Gusto ko ako magsasabi. When? Where? How? One of Alden's friend knew. Hindi ko alam kung sinabi niya ba. Sana hindi dahil gusto ko ako mismo ang magsabi. Alam kong mali ang ginawa kong paglilihim tungkol kay Thea but what happened stays as history. Hindi ko na pwedeng baguhin pa ang mga nagawa kong desisyon dati. And after all, that's what I think is right that time. Mom, let's go out again, please. Pamimilit na Thea, makalipas ang 2 araw noong nag-mall kami na sana'y hindi ko nalang ginawa. No. Matigas na sabi ko gamit ang Spanish accent kaya napairap siyang sumimangot habang nakatingin sa akin. What's wrong with you? The last time we went to the mall, we did not last even for an hour. Mom, you're caging me here? Abuelo! Abuela! Tinanaw ko ang anak ko na tumatakbo papunta sa malawak naming garden. Napabuntong hininga na lang ako dahil hindi ko siya mapagbigyan. I am just too scared that someone I know will see us again. I am not yet ready to complicate things. Dahan-dahan akong tumayo sa kamarahan na nilapitan sa Thea na nakahalukip-kip habang nakaupo sa isang wooden bench sa gitna ng mga bulaklak. When she saw me walking towards her, she rolled her eyes. Thea, listen, I am busy. Sabi ko sa mahinang boses. You were also busy in Spain, but you always have time for me. What happened now? Napaawang ang labi ko sa direktang sinabi niya. Sinabi niya iyon sa seryosong boses kaya saglit kong nakalimutan ang edad niya. Thea, fine. I will understand like a good girl. Because I am. Sarcastic na sabi niya bago tumayo, saka nag-umpisang humakbang paalis doon kaya naiwan ako mag-isa. I sigh while thinking about her words. She wants to play because even though she's a bit more mature than her age, she is still a child. And I want her to enjoy it too. Sana kung hindi lang ako kabado. Ilang minuto ako nag-isip ng kung ano-ano doon bago ako nagpasya na pumasok sa loob. Nang makarating ako sa living room, nakita ko si Mommy at Thea na nagbabasa ng storybook. May pupuntahan ka? Tanong ni Mommy nang makita ako na papalapit. Saglit akong napaisip bago tumango. I received an invitation letter yesterday for a painting exhibit. Nang makita ko na galing sa former batchmate ko iyon, naisip kong pumunta for respect and I want to congratulate her. Saka gusto ko rin na tumingin ng mga bagong style ng pagpipinta. You're going somewhere? Mabilis na tanong ni Thea kaya huminga ako ng malalim bago tumango sa kanya. Yeah, but I can't bring you. I will go to a painting exhibit and you'll get bored. Marahan na sabi ko para maintindihan niya. Sandali siya nag-isip bago tumango. Okay. Sabi niya saka muling humilig kay Mom kaya marahan na tumawa si Mommy saka sinuklay-suklay ang buhok ni Thea gamit ang mga daliri niya. Magdala ka ng bodyguards. Habol ni Mommy kaya umiling lang ako. I was quick to get myself ready. Medyo malayo ang lugar kaya alam kong mas matatagalan pa ako dahil sa traffic. It's fine to be late though. Mom, buy me some foods. Inosenteng sabi ni Thea nang naabutan ako na nagsusuot ng hikaw sa loob ng kwarto ko. What do you want? Malambing na tanong ko kaya napakagad siya sa ibabang labi niya habang nakangisi. Chocolates? Then pizza. Donuts. They look so yummy. I haven't eat donut yet. Masayang sabi niya kaya biglang gumuho ang mundo ko. Donuts? Bawal yun sa kanya.
You can't eat donuts, baby. Marahang sabi ko sa kadahan-dahan na umupo para pumantay ang mukha ko sa kanya. Napaawa ang labi niya at kita ko ang pagkalungkot sa mga mata niya. I know, I just tried. Sabi niya gamit ang maliit na boses kaya bahagya akong hinimas ang pisngi niya. But I will buy a huge pizza for you. Do you want that? Pilit kong pinasigla ang boses ko kaya bumalik ang ngiti niya habang tumatango ng maraming beses. Hinalikan ko siya ng mariin sa pisngi bago suminghap. I usually forget about her age whenever she is acting like an adult woman. Pero alam kong bata pa din siya. She is curious and I want to feel her curiosity. Pero sa lagay niya, alam kong maraming hindi pwede. And as her mom, I am hurting a lot knowing that she isn't complete. Ibinilin ko si Thea kay mommy bago ako umalis kasama ang driver. Mom insisted that I must bring some bodyguards but I did not consider that. Tanghali akong umalis sa bahay at nakarating kami sa venue, dapit hapon na. Nang pumasok ako sa loob, kaagad akong nagulantang dahil sa dami ng tao. The exhibit is not that formal. Hindi rin malawak ang space pero sakto lang para lagyan ng mga paintings. Hi Amber. Bati ng isang kilala ko kaya bumati din akong pabalik. Marahan kong inilibot ang tingin ko sa paintings na nakadikit sa pader. Her artworks are all inspired in nature. Puno, ibon at mga bulaklak ang nakikita ko. But the color blending is so nice. Abstract. Congratulations! This is so good. Nagagalak na bati ko kay Donna nang makita siya kaya mabilis niya akong niyakap ng mahigpit. Amber, I'm so nervous. First time ko to. I smiled, remembering that I was also nervous during my first exhibit. Maganda ang lahat. Sabi ko kaya huminga siya ng maluwag. Salamat talaga. Hindi mo kasama si Gina? Tanong niya kaya umiling ako. Hindi. Oh, that girl. I gave her an invitation letter. Sabi niya kaya pareho na lang kaming natawa. We chatted a bit first before she entertained other guests again. Muli kong tinignan ang mga paintings. Masasabi ko na magaling siya sa pagpinta, but her ideas are all the same, na kung ano ang nakikita at nararamdaman sa isang painting ay ganoon din sa iba. But it was so good. Sa huli, umalis ako nang walang nakukuha. Maganda naman pero iba ang hanap ko. Maybe because I am also a painter, so I really have a high standards when it comes to this. Ibang tema at style ang hanap ko. Something impossible but possible in painting. Manong, sa pizza house muna. Sabi ko sa driver habang bumabiyahe kami. Hindi nagtagal huminto kami sa isang pizza house. Kaya mabilis ko rin na binilhan sa Thea ng isang box ng pizza. Alam kong gabi na pero alam ko ding naghihintay siya. The road was all dark. Tayong mga ilaw ng mga kotse ang nagbibigay ng liwanag. The sound of cars are all in my ears. Walang traffic kasi medyo malayo sa city. Natigil bigla ang pagmamasid ko sa labas nang bigla kaming huminto. Muntik nang bumangga ang ulo ko sa bintana pero mabuti na lang at napakapit ako sa katabing upuan. Nalaka ang mga mata ko nang makita na biglang umusok ang harapan ng kotse. Manong, what happened? Manong, ano po nangyayari? Are we still okay here? Natatarantang tanong ko sabay kalas ng seatbelt. Mom, overheat po yata. Sabi ng driver kaya kaagad akong nabahala. Kahit hindi ko naman alam kung ano iyon. Maayos po ba? Tanong ko na lang. Lumabas siya kaya sumunod din ako. Kaagad habang dala ang phone. Titingnan ko po ma'am. Tinanaw ko kung paano niya buksan ang harapan ng kotse. Lumabas ang napakaraming uso kaya mabilis akong lumayo. My heart suddenly pounded rapidly because I know that at this moment, it would be difficult to fix. Wala akong alam sa pag-ayos ng mga kotse pero sa nakikita ko, nagkaroon na ako ng ideya sa mga mangyayari. Pumikit ako ng mariin sa kana patingin sa phone na hawak. Dahan-dahan ko yung binuksan pero mas lalo lang akong kinabahan dahil hindi ito bumubukas. Hindi ko alam na drained na ang battery ng phone ko. Manong, kaya po ba? Hindi mapakaling tanong ko habang palingalinga sa paligid. Para akong nasa probinsya. Mga malalaking truck na lang ang dumadaan. Walang taxi o kahit jeep man lang.
Ma'am, mukhang may hirapan po tayo. Sagot niya habang hirap na hirap sa paghila ng kung ano mula sa makina ng kotse. Manong, may phone ka ba? My battery got drained. Tatawag lang ako sa bahay para makapagpadala sila ng tulong. Napakamot si Manong sa batok niya sa kadahan-dahan na inilabas sa bulsa ang itim niyang slacks, ang isang cellphone na di keypad. Napaawa ang labi ko dahil sa cellphone niya. That thing still exists? Wala po akong load, ma'am. Nahihiyang sabi niya kaya napakurap na lang ako at tumungo ng marahan. Baka may taxi dito. Bulong ko sa sarili saka medyo lumapit sa kalsada para mag-abang ng masasakyan. My daughter is surely looking for me now. Gabi na. Mahina akong niyakap ang sarili dahil sa lamig ng hangin na dumadampi sa balat ko. Napabuga na rin ako ng hangin sa inip dahil wala ni isang taxi na dumadaan. Mom, hindi po talaga maayos. Maghahanap po muna ako ng talir sa malapit. No, stay here. Ipapatruck naman siguro tayo ni Daddy. Ipapatruck niya ang kotse kapag napansin niya na masyado na tayong ginagabi. Kaagad napigil ko dahil natatakot ako na mag-isa. Madilim dito kung saan naaberya ang kotse. Walang katao-tao. Nakakatakot. Sige po, aayusin ko ng paunti-unti baka kaya. Sabi niya kaya marahan ako na tumango sa katumingin ulit sa kalsada habang nakahalukip-kip. I could imagine Thea crying right now. Alam kong hinahanap na niya ako. I sigh again while thinking of my daughter. Pero ilang sandali pa, may unti-unting huminto na isang black SUV sa mismong harap ko. Kaya napaatras ako at mas lalong nakaramdam ng kaba. Nalalaki ang mga mata ko at inintay na tuluyang bumukas ang pinto sa driver's seat. At ganoon na lamang ang ginawa na naramdaman ko nang makita si Alden na nakasuot ng long sleeves na button downs na nakatupi hanggang siko. Kaagad na nagtama ang mga mata namin at kita ko ang pagtataka sa mukha niya. Alden, sabi ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Nanuyo ang lalamunan ko. My heart is racing so fast. I am not nervous. I am happy? Yes. Marahan niyang isinara ang pinto at mabagal na lumapit sa akin bago napatingin sa kotse sa likuran ko na kasalukuyang inaayos ng driver. What happened? Tanong niya habang nasa kotse pa rin ang tingin pero ako, napapressure na sumagot. Nasiraan. Sagot ko habang nanginginig ang boses kaya kaagad niyang ibinalik ang tingin sa akin na nagbigay sa akin ng pagkailang. Magandang gabi po, sir. May inambati ng driver pero hindi siya pinansin ni Alden dahil nasa akin ang buong atensyon niya. At lobat ako kaya hindi ako makatawag. Dagdag ko pa kaya marahan siyang tumungo sa kamuling sumulyap sa kotse naming sira. Where have you been? This hour? And in this place? I swallowed hard. I was invited in my friend's painting exhibit. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko mag-explain. Hindi ko alam. Gusto kong malaman niya. Hindi siya sumagot. Mahina lang siyang naglakad papunta sa harap ng kotse namin na inaayos ni Manong sa katiningnan iyon. Wala sa sarili kong hinagod ng tingin ng kabuuan niya. He's wearing his usual black slacks and long sleeves na parang tinanggal niya lang ang coat niya. Nang bigla siyang lumingon, kaagad akong umiwas ng tingin habang nagiinit ang magkabilang pisngi. I was kinda nervous and scared earlier, pero hiya at ilang na ngayon ang nararamdaman ko. Get your things. Sakin ka sasabay pa uwi. Napaawang ang mga labi ko sa sinabi niya pero tamad lang siya na naglakad papunta sa pinto ng passenger seat. Saka marahan iyong binuksan at muling tumingin sa akin. Kumabog na mabilis ang dibdib ko. What? But, hindi maayos yan, Amber. At walang taxi dito. Sige na po, ma'am. Dito na lang po muna ako para bantayan itong kotse. Sabi din ng driver kaya mas lalong hindi ako nakapagdesisyon. Huh? Gumuhit ang isang ngisi sa mga labi ni Alden habang nakatingin sa akin pero hindi ko yun naaninag masyado kasi bigla niyang itinagilid ang ulo niya. Sige na po. Marahan akong tumango sa kawala sa sarili na kinuha ang bag na dala sa pizza na binili sa loob ng kotse namin. Rinig na rinig ko ang bilis ng tibok ng puso ko habang naglalakad, papalabit kay Alden na ngayon ay nasa pinto ng passenger seat na. Careful. Mahina at medyo paus na bulong niya sa kamarahan na hinawakan ng ulo ko para alalayan ako sa pagpasok. My heart is in jaws.
I am mentally and emotionally unwell right now. Nang pinatunog ni Alden ang kotse, doon lang ako bumaling sa kanya. I saw him looking at me, too, like he is waiting for my signal before he starts driving. So, I slowly nodded. Napalunok ako ng mariin sa kaunti-unting yumuko. You can charge your phone here. Ibinigay niya sa akin ang isang connector kaya marahan ko yung kinuha galing sa kanya. And our hands unexpectedly touched. Napalunok ako ng dahan-dahan dahil hindi niya ibinaba ang kamay niya na nakadikit sa kamay ko. Mahina akong tumikim at labag sa loob na inilayo ang kamay ko para isaksak sa phone ang charger. My heart is going crazy. Nang ma-open ko na ang phone ko, biglang napatingin doon sa Alden kaya mabilis ako nag-type ng message kay mommy kahit nakatingin pa siya. Mom, pauwi na ako. Pinatay ko rin kaagad ang phone saka inilagay sa gitna namin. Katahimikan ang bumalot sa amin matapos iyon. I don't want to start a conversation because that will make me feel uneasy. At ayoko magpahalata na hindi ako komportable na magkasama kami ngayon. Where in fact, I am really uncomfortable. Nasa labas lang ako nakatingin kahit kanina pa ako kating-kati na sumulyap sa kanya. Namilog ang mga mata ko nang hindi sadyang nahagip ng mga mata ko ang pusang itim na tumatawid sa kalsada. Alden! Pinigilan ko ang dalawang kamay niya nakahawak sa steering wheel kaya kaagad siyang napapreno. Shit! Malakas na sigaw niya kaya biglang kumabog ng mabilis ang puso ko. Sa kagulat na napatingin sa mukha niyang galit na galit. Sorry, may pusa. Nanginginig na sabi ko kaya mas lalong dumilim ang mga mata niya. Hindi ko mababangga. Medyo kalmado nang sabi niya sa kamariin na pumikit kaya kabado kong ibinalik ang mga mata ko sa harapan at nakitang wala na doon ang pusa. Ibang klase ulit ang naramdaman ko nang maalala ang pusang itim. Alden, wala na. Hindi ko mapigilan ang kaba ko nang sinabi ko iyon. Don't do that again. Pwede tayong maaksidente sa ginawa mo. Napalunok ako sa kamarahan na tumango. Pero ang isip ko nandoon pa rin sa pusang itim na tumawid kanina. Alden started the engine again. So I look at him. Alden, slow down. Sabi ko na lang kaya marahan siyang tumango habang nakatingin sa mga mata ko. I will. Sabi niya sa kamahinang tumango kaya tumango na rin ako bago sumandal. Naging mas mabagal nga ang pagmamaneho niya kaysa sa kanina. Napalunok ako sa napapikit ng mariin. Di ba masama daw kapag may nakasalubong na pusang itim? Wala sa sariling nais sa tinig ko ang nilalaman ng utak ko. Kita ko sa gilid ng mga mata ko ang paglingon ni Alden pero hindi ako lumingon pabalik. Naging mas mabagal pa ang pagpapatakbo niya sa sasakyan. That is not true. Sagot niya kaya napalunok ako. Slow down. Sabi ko kahit ang bagal-bagal na ng pagpapatakbo niya. I'm extra careful now. Sabi niya kaya muli ko ibinalik ang tingin sa labas ng bintana ng kotse. Silence again invade us after that. Pero ilang sandali pa biglang nag-ring ang phone ni Alden na katabi lang ng phone ko. Kahit ako, nilingon iyon dahil sa curiosity. Napakurap ako nang makita ang pangalan ni Michelle sa screen. Tom! Danig ko mahinang mura ni Alden bago kinuha ang phone. Pilit ko idinikit ang sarili sa pinakagilid ng kotse kahit imposible na hindi ko marinig kung ano man ang pag-uusapan nila. I don't want to hear their sweet words for each other. Ayoko makarinig ng kahit na ano. Alden, where are you? Malambing na boses ni Michelle ang narinig ko nang sagutin ni Alden ang tawag. Napaawa ang labi ko nang marinig iyon. Bahagyang tumikim si Alden kaya wala sa sarili na napalingon ako sa kanya. Ganoon na lang ang gulat ko nang maabutan ko siya na nakatingin sa akin na parang inaabangan na magiging reaksyon ko. Isang kamay niya na lang ang nakahawak sa manibela dahil ang isa ay hawak na ang phone niya. Hindi nagtagal lang tingin niya sa akin dahil kailangan na niyang tumingin sa daan. Napahinga ako ng malalim saka pinili na lang na yumuko. I am driving. Biglang sabi ni Alden at alam kong hindi para sa akin iyon. Hindi na naka-loudspeaker ang tawag kaya hindi ko na narinig ang naging sagot ni Michelle. Hindi ko mapigilan na tingnan ang reaksyon ni Alden. He looks plain. Seryoso lang siya na nakatingin sa daan. Hindi ko makita ang saya sa mga mata niya ngayong kausap niya si Michelle. I told you that I am driving. Can't you understand that? Stop acting like a child.
Namilog ang mga mata ko sa kamuling napayuko dahil sa galit na boses ni Alden. Are they fighting? Hindi ko pa nasasagot ang sariling tanong ng padabog na ibinalik ni Alden ang phone niya sa tabi ng phone ko. Mahina pa siya nagmura kaya kaagad akong nataranta. Dito na lang ako. Diyan mo na lang ako ibaba. Natatarantang sabi ko sabay turo sa isang fast food chain sa malapit. What? Medyo inis na tanong niya sabay sulyap sa akin kaya mas lalong nanuyo ang lalamunan ko. Magpapasundo na lang ako dito. Okay na dito. Ihatid kita. Matigas na putol niya sa sasabihin ko kaya nanlamig ako sa kaba at hindi ko alam kung bakit. Baka may pupuntahan ka pa. Wala. Seryosong sabi niya kaya napaawang ang labi ko saka tinignan ng fast food na itinuro ko na ngayon ay nalampasan na niya. Kaya ko na talaga dito. At kaya ko ring ihatid ka, Amber. Malamig na sabi niya. Hearing him say my name made my heart go crazy. Hindi ko alam kung bakit pero iba kapag nanggaling sa mismo mga labi niya. My name sounded so special.